Praise the Lord. Disyembre. Kapag Disyembre, ano ang nasa isip po ng tao? Pasko. Ano po ang iniisip natin kapag Pasko? Regalo. Ano po ang gusto nating regalo? Ang tanong, ano po ang regalo natin kay Kristo? Kapatid? Binasa taang nabubuhay at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay pagpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Hallelujah. Tayo po ay sumadaling manalangin. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos sa buhay. Salamat po Panginoon sa iyong banal na Espiritu at muli po namin inaanayakan na kami Panginoon ay samahan, pangunahan o Lord God at i-occupy. Hayaan mo Lord God. Amen. Ngayon po, tayo ay nasa first Sunday at meron po tayong communion. Sa ating pag-alala sa ating communion, ang ating inaalala ay hindi po yung tinapay at saka yung elements. But we are remembering Jesus who was crucified on the cross in order to redeem us from our sins. Hindi po yung kasalanan ang iniligtas ni Jesus. Malinaw po dapat ito sa atin. Hindi yung kasalanan ang iniligtas ni Jesus. Amen po. Jesus did not redeem the sin, but Jesus redeemed you and me from the sin. Amen po? Maliwanag po ito. Huwag po nating imamali. Huwag nating babaluktitin ang katotohanan ng ating Panginoon. Dapat po sa ating stand, alam natin idiretso. Hindi ang kasalanan ang tinubos ng Diyos. Ikaw at ako. Amen. Sabihin nga po natin, tinubos ka ng Diyos. Tinubos tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. At hindi po nagtatapos sa kanyang pagkatubos sa atin. Sa ating scripture na binasa, ang sabi doon, Jesus holds the keys. The keys. The keys of the death and Hades. Tanong, ano po ang Hades? Nasaan ang Hades? Ano po ang Hades? Ano ang alam po natin sa Hades? Sabi po ng iba, impyerno. Okay. Hades. Bago po natin i-declare na ang ating Panginoon ay buhay, madalas na-encounter natin sa ating mga evangelista. Nasaan sa scripture matatagpuan ang sinasabing God is alive? Sino pong naka-encounter dito during their evangelista? Di po ba kapag nakaka-evangelize tayo, sasabihin, show me the proof that God is alive, that is written in the Bible, that God is alive, that Jesus is alive. Meron po akong pinili dito ng mga ilang verses na pwede po natin makuha kasi po napaka-essential po talaga nito para sa atin. Lalo na po pag nagbabahagi tayo. Hindi po natin maiiwasan na may mga pilosopong tao na ma-encounter tayo dahil ito ay panlilim lang ng kaaway. He is not the God of the dead, but the living, for all Him are all alive. John 49:19, 6:11, Hebrews 4:12, Psalms 18:46, ilan lang po yan sa verses na ating pinili. Ngayon po, pupuntahan po natin ang Hades. Sa ayaw at sa gusto nyo, mamamasyal po tayo sa Hades. Ano po ang Hades? Ano ang Sheol at ano ang Hades? Sa Old Testament, ang ginagamit po na term ay Sheol. Pero sa New Testament, ang ginamit po doon ay Hades. At ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Wala pong pagkakaiba. Sa Greek lamang po ang word ay Hades, sa Hebrew naman ang Sheol. Amen po. Ngayon, meron po kayong makikitang tatlo. Okay, Hades is a temporary abode of all the dead. Spirit realm where souls await for final judgment. Meron pong sumagot kanina na ang Hades ay impyerno. Okay? Tamang kalahating bahagi ng Hades ay pwede mong tawagin impyerno. But in that Hades place, meron pong tatlong bahagi. Isa, ang tinatawag na Tartarus. Naalala niyo po yung sa Luke 16:19-31, the parable of the rich man and Lazarus. Okay. Ang sabi mo doon, nakita ng mayamang lalaki si Lazarus na nasa Abraham's bosom. Okay. Isang lugar ang Hades, kagaya ng Hong Kong. Okay po, kailangan pong ma-picturize po natin ito para hindi tayo mailihis. Kagaya ng Hong Kong, merong Hong Kong Island, meron pong New Territory. Okay, sa New Territory at Hong Kong Island, meron pong bay.
Hindi po iyan magkakaroon ng bridge kung walang pagitang tubig. At kaya po tayo nagkaroon ng connection kasi may bridge. Ngayon, sa Hades po, isang Abraham's bosom, isang Tartarus, na kung saan ang Tartarus ay naroroon po ang rich man. Ano yon? It's a torment place. But it's not yet the lake of fire. It's not yet the lake of fire. But it's a place where the lost souls waiting for the final judgment. And Abraham's bosom is a place where all the believers of Jesus are waiting also for the final judgment. At sa pagitan po nun, that is the Gulf Abyss, the Great Abyss, na ang tinatawag doon ay, ang pinakailalim is the bottomless pit. And that is the Gehenna. That is the lake of fire. Kaya po, hindi makakaparoon ang naririto, hindi makakaparoon. Ganon din ang narito ay hindi makakaparoon. Dahil meron pong namamagitang ayaw nilang daanan. Kasi sino ba naman ang nagnanais na mapunta sa Gehenna or is the bottomless pit? So ang tanong, kung meron po palang bottomless pit, merong torment of place, at merong Abraham's bosom, nasaan ang Satanas? Satan is not yet in the final judgment. Amen. So, wala pa po siya sa bottomless pit. Napag-aralan kasi natin, nanggaling tayo sa series of the end times. So, nakita natin doon the final judgment. Isang bagay na nais kong makita natin sa Hades at saka sa torment of place, yung kasalanan. At hindi po, ay si Lord ay namatay, hindi nagpakamatay. And dig deeper. Nung napunta sa Hades to evangelize, Jesus went to Hades to proclaim His victory over Satan. Saan po niya ipinoklama? Sa mga fallen angels at kay Satan mismo. Amen po? Mahalaga po ito. Hindi nag-evangelize. Ang sinasabi ng iba kapag ka nagtuturo at kapag ka nakikipagkwentuhan or nakilais, but to proclaim victory. Victory over Satan. Our sins. He washed all our sins. At noong, kaya we are not for victory. We are walking in victory. Therefore, we must and we should walk victoriously. Yes, may kahinaan tayo.